Praise God! So, bago po tayo magsimula sa buhay po ng bawat isa, mayroon po tayong gaganaping anointing sa darating po na linggo. First and second service. Wag po kayong mawawala dahil sayang po itong pagkakataon na ating pong anointing of oil. Tayo po ay papahiran ng bagong kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Wala naman pong naluluma dahil ang Lord naman ay hindi kumukupa, siya ay nananatiling buhay magpakailanman. So tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral. Kanina po nabanggit po yung ating pong pag-aaral sa salita ng Lord. Ito po ay about doon po sa Word of God. Basic pero minsan hindi natin napapahalagahan yung mga basic na bagay na yon. Katulad ng pagme-meditate ng salita ng Lord, patuloy ang pagsunod rito. Kung titingnan po natin sa buhay po ng bawat isa, even si Satanas kabisado ang salita ng Lord. Mas magaling siya sa ating mag-memory verse. Bakit po? Yun yung bala niya sa atin eh. Kaya lang po, pakatandaan po natin, mayroong isang bagay si Satanas na hindi niya kayang gawin. Kahit alam niya ang salita ng Lord, kabisado niya to. Alam niyo po yung isang bagay na yon, hindi niya po yung kayang sundin. Yung obeying, sundin niya yung salita ng Lord, hindi niya yung kayang gawin. Ang meron lamang po nung kakayahan na sumunod sa salita ng Lord, wala pong iba kundi tayong mga anak ng Lord. Amen po? Pumalakpak po ang mga anak ng Diyos. Praise God. Lahat po tayo ay, sabi nga, lahat ay nilalang ng Diyos, pero syempre, hindi lahat ay anak. Maliwanag po yun. Sabi nga, kung sino lang yung mananampalataya, yun yung anak ng ating pong Panginoon. Sa ating pong pag-aaralan, ang team po ng ating pong ngayong month, tinatawag na Christ Sustenance is the answer becoming fruitful Christian. Connected po ito sa ating pong topic na pag-aaralan ngayon. Ang ating pong title, sabi nga rito, From Routine to Revival, Transforming Your Prayer Life this year 2025. So paano kang matatransform kung hindi mo naman nauunawaan ang tunay na kapangyarihan ng panalangin na gumagalaw, kumikilos sa ating pong mga buhay. Kaya po isinama ko dyan yung understanding the true power of prayer. So sabi nga, pagka prayer meeting, pagka panalanginan, ang naroroon mga senior citizen, mga matatanda na, parang ganun lang ba yung prayer meeting? Pero pag ipinag-aralan po natin ang salita po ng Diyos, ito po yung prayer, ito po yung pinaka-backbone ng ating pong church. At yung pong prayer, ito rin yung pinakamainam na sandata ng mga Kristiyano. Dahil ito yung kumokonek sa trono ng kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Are you ready sa pakikinig ng salita ng Lord? Take note po, kung mayroon po kayong mga notes, mayroon po kayong mga notebook, I encourage you, kapag po kayo ay dadalo sa church, maaari pong kumuha kayo ng pencil o ballpen o something paper na mapagre-recordan nyo ng inyo pong mga natutunan. Kasi po, take home nyo yon. Kung sa pagkain, mabilis tayong, ano ba ang tawag yan? Sharon! Ito ang masarap na iuwi at ito yung masarap na i-take out, i-take home. Bakit? Mapagbubulay-bulayan mo to. Dahil ito, hindi napapanis, hindi naluluma. Ito ay laging bago. Dahil ito ay naririnig natin sa kapangyarihan at presensya ng ating pong Panginoon. So, sa pagtuloy-tuloy po ng ating pong pag-aaralan, sa panimula po, sabi niya rito, If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. 2 Corinthians chapter 7 verse 14. Yung pong kaninang understanding the true power of prayer, nandun po yun sa Hosea chapter 4 verse 6. My people are destroyed for lack of knowledge. Akala natin magaling na tayong manalangin. Kahit ako
Totoo naman, nananalangin tayo lahat. Pero may kakaiba pala doon na mayroong power ang pananalangin. Pero hindi natin lubos na nauunawaan. Salamat sa Panginoon at ngayong umaga, in-unveil niya yung power, yung true. Totoo na, makapangyarihan pa. At higit sa lahat, ipapaintindi pa sa atin ng Panginoon. Kaya po tayo, mag-focus po tayo sa pakikinig. Dahil sa pakikinig, dito ipinapanganak ang pananampalataya. So, sa pagtuloy-tuloy po, prayer is often described as the lifeline of a believer. Yet, for many Christian, prayer can become a routine. Something we do out of obligation. Obligasyon na lang kapag nananalangin. Habit o nakagawian or tradition. In 2025, God is calling His people to move from routine to revival in their prayer lives. This shift is not about praying longer or louder, hindi pahabaan o hindi paingayan, palakasan, but about prayer, praying with power, passion, and purpose. It's about transforming our communication with God into an encounter that revive not only us, but the world around us. Is your prayer life routine or it is a source of revival? Today, we'll explore how to transform our prayer lives from ordinary to extraordinary, from dry routine to spirit-filled revival. We learn how to reconnect with the fire of prayer that moves heaven, touches earth, and brings transformation. Pag ito po ay natapos nyo ngayong umaga, hindi na kayo mananalangin ng kagaya ng dati. Maraming Kristiyano talunan. Nananalangin naman, nagbabasa ng Word of God. Kaya nga, ang sabi doon sa Hosea 4:6, my people are perished because of lack of knowledge. Minsan nananalangin lang po tayo dito lang sa bibig. Masarap pong nananalangin na iyong naririnig, kagaya ng pagbabasa ng salita ng Lord. Masarap na ikaw ay nagbabasa ng salita ng Lord na iyong naririnig. Ngayong umaga, nawa buksan ng Panginoon ang ating pong spiritual ears to hear His revelation individually, personally sa ating pong mga buhay. So, number 1 po, what a transform routine to revival prayer means. Kapag po sinabing routine, paulit-ulit na lang, gano'n na lang. So, maganda po na magkaroon ng revival. Yung magkaroon ng panibagong ningas, panibagong apoy. Yung puso mo nag-aalab sa panalangin. Ito po yung masarap kapag ikaw yung nananalangin, nararamdaman mong napapagod ka kasi alam mong may ginagawa ang Panginoon. Dahil ang nakatira sa atin ay ang kanya pong banal na Santong Espiritu. Letter A, sabi dito, from obligation to intimacy, rediscovering your first love in prayer. Kagaya po doon sa Revelation chapter 2, 4-5, ano po yung sabi diyan? Yet I hold this against you. You have forsaken the love you that had first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. Siyempre, meron dito mga mag-asawa. Kumusta nung araw, pag nililigawan ka? Alalayan ka pa sa sasakyan. Ngayong matagal na, mauna ka na, tagal-tagal mo. Biruin mo, bit-bit mo lahat sila, nasa sasakyan na. Sabihin pa sa'yo, ang tagal-tagal mo. Samantalang nililigawan ka, pagbukas ka pa ng pinto, bit-bit ang dala mo. Ngayon, mauna ka, ang tagal mo. O diba? Yung mga dalagat binata pag nagliligawan, lahat na lang pwedeng i-offer, pati between i-offer, di mo naman yun makukuha. O diba? Lahat ipinapangako. Kasi nga, yun yung unang pagmamahal. Ang tanong po sa atin ng ating pong Panginoon ngayong umaga. Sabi nga, nung ikaw ay bagong mananampalataya, sabi po dito, minamahal mo pa ba ang Diyos nang may parehong sigasig noong ikaw ay isang bagong Kristiyano? Nung ikaw ay isang bagong Kristiyano, pagsisimba ka, Lunes pa lang, ginagayak mo na ang iyong susuot. Ngayon, Sabado na ng gabi, madaling araw na, nagkukumahog ka maghanap ng damit, paplansyahin mo hating gabi na. So, ganun yun, Dati, pagka may gawain sa Panginoon, ikaw yung nagmumudaling pumunta rito. Ngayon,
Pag hindi ka naka-assign, di mo na ako atin. Di mo ako naka-assign. Merong ganun no? Pero maganda po na ibalik muli natin, tulungan tayo ng Panginoon, hilingin natin sa Panginoon na ibalik sa atin yung unang pag-ibig natin sa Kanya. Yung sigasig, lalo na sa tinutumbok nating aralin ngayon, yung patungkol sa pananalangin. Alam niyo po ba, si Satanas maraming technique sa ating pong mga buhay. Bibigyan kanya ng maraming trabaho araw-araw. Pagdating ng gabi, yung pilik mata mo, pinabibigat niya. Paaantukin ka na. Ngayon, sasabihin mo, magpe-pray ako, nakahiga ka. Nako, nagising ka ng madaling araw. Nakakalimutan mo, di ka pa pala nagpe-pray. Pe-pray ka uli ngayon. Nakahiga ka, tulog ka na naman hanggang umumaga. Tuwang-tuwa si Satanas sa mga Kristiyanong ganon ang ginagawa sa buhay. Nakakalimutang kumunek sa Diyos na pinagmumula ng buhay. Kaya po pag napakahalaga ng pananalangin, kagaya po ito ng ating pong buhay. Ito po ay pagtiningnan po natin yung ating pong tema sa John 15 verse 4, Ito po ay connected sa ating pong Panginoon. Hindi ka naging Kristiyano, iaasa mo na lang yung buhay mo o pananalangin mo sa iba. Hindi po uubra yun. Tayo po ay may personal relationship sa Lord. Hindi pwede yung kaligtasan, Kristiyano yung magulang ko, Kristiyano na rin ako. Hindi pwede yung sabit. Hindi pwede yun. Kristiyano yung kapatid ko, Kristiyano na rin ako. No! Hindi uubra yun. Ikaw mismo ang makikipagrelasyon sa ating Panginoon. Kaya nga, one reason prayer become routine is that we lose the sense of intimacy we once had with God. Prayer is not about presenting our needs. Sabi nga, pag nananalangin, pengini on, pengini re. It's about relationship. Revival begins when we fall back in love with the one we are praying. Hindi ka dapat nakatingin o nakapokus o nakatutok sa object ng iyong ipinapanalangin. Dapat nakapokus ka sa Diyos na pinananalanginan mo. Amen po? Iba yung object nawawala yun, lumilipas yun. Pero yung pinananalanginan mo, nananatiling Diyos, magpakailanman at hanggang ngayon, buhay na sigurado ko nasa ating kalagitnaan. Dahil ang sabi niya, 2 o 3 na nagkatipon sa kanyang pangalan, ang kanya pong presensya ay nasa ating pong kalagitnaan. Kaya ito po ay dinideklara natin, nasa kalagitnaan natin ang Diyos ngayon. So bungkalin po natin yung ating pong mga puso. So praise God, Kaya po pag inaral po natin yan, ang sabi po ng Panginoon, sabi nga yung unang pag-ibig, sabi dito, Jesus waiting patiently. Kung ikaw ay nanlamig, nanlupaypay, nakakalimutan mong manalangin, hindi iyon ang priority mo sa buhay Kristiyano mo, ang sabi nga dito ng Panginoon, Jesus waiting patiently, like a parents who knows their children will eventually understand sa mga aralin sa buhay na to. His love never diminishes. Hindi talaga nababawasan o hindi nababago at hindi kumukupas ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. He simply waited, knowing eventually we would return in prayer. Prayer is not just word spoken into the air. When you pray, have focus and passionate. Kapag ikaw ay nananalangin, mag-focus ka. Samahan mo to ng passion sa pananalangin. Kaya po, nakakatuwa po ang Panginoon, hindi siya nagkukulang sa bawat isa po sa atin. Kaya in the early church, prayer was an essential expression of love and devotion to Jesus. For example, the first believer gathered daily to pray and experience His presence. Sa Acts chapter 2, verse 42, this communal intimacy with God fuel revival. Pag sinabing fuel, ito yung nagsisilbing gasolina. O sa kandila, nagsisilbing wax. Sa gasol, sa kala, nagsisilbing gas. Ito po ay napakainam na ginagawa ng isang Kristiyano. Sa early church, doon po sa Acts, nakita po natin, bumaba na parang dilang apoy ang kapangyarihan ng Lord. At silang lahat ay napuspos ng kapangyarihan ng ating pong Diyos.
Pagtatanungin ko po sa kayo, walang aayaw na puspusin ng Panginoon sa ating pong kalagitnaan. Kaya nga tayo narito Di po ba? Talagang nag-e-expect tayo na pupunta rito na may gagawin ng Lord sa ating pong mga buhay. Kung ikaw ay pumupunta rito at wala kang ine-expect, paano yun? Di po ba? Mahalaga po na pumupunta tayo sa church, we are empty. Pag uwi natin, full tayo dahil ang Diyos ang magpupuno sa atin. Amen po? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. So, ang sinasabi nga po, ask God to restore your first love for Him. Spend time in His prayer. Not just to ask for things, but to enjoy Him. Consider dedicating a specific moment in your life day for uninterrupted communion with God. Dapat daw tumatanggi kayong gambalain sa pananalangin. Pero marami sa ating pong kalagitnaan, kinukumbinsi ni Satanas na kung minsan ang iyong cellphone nasa iyong ulunan, pag iyan ay nag-ring, iyan ay nag-buzz, lalo na kung ang mensahe ay galing sa mga mahal mo sa buhay at ikaw ay nakikipag-communion sa Panginoon, sigurado ko sa inyo, bubuksan mo at babasahin mo ang cellphone. Bakit? Ang umang ni Satanas na pain sa'yo, makikita mo yung message galing sa mga mahal sa buhay mo, hindi mo matatanggihang hindi basahin. Bakit? Iisipin mo na importante yun. Yun ang karaniwang nangyayari. Nilagay mo ang cellphone mo sa ulunan mo, tamang walang bus, naka-vibrate naman. Nakapikit ka ngayon, nagpe-pray ka, kakapain mo yan ngayon sa ulunan mo, babasahin mo ngayon. Wala na. So sabi nga, dapat hindi ka ginugulo ni Satanas. Ang mga anak ng Diyos, siya ang dapat gumugulo sa kampo ng Satanas. Amen po ba? 1 Peter 5:8. Dapat daw tayo, ang problema, tayo yung binibigyan ng worry, tayo yung binibigyan ng struggle. Dapat daw tayo yung gumigiba ng kampo ni Satanas. Hindi tayo yung kanyang ginigiba. Kung tayo patamad-tamad sa prayer. Imagine niyo po, kapag hindi kayo nagpe-pray, imagine niyo na isang construction. Kapag hindi ka nag-pray, maglalagay si Satanas ng pundasyon. Hindi ka ngayon nag-pray, papatungan niya uli iyon. Hanggang tumaas na tumaas. Babalik ka ngayon sa Panginoon sa pananalangin. Iisa-isahin mo ngayon yung tibagin. Through prayer. Kaya sabi nga, ang pananalangin daw ay katulad ng sledgehammer. Pag ikaw ay nanalangin, gumigiba ito ng pundasyon ni Satanas na inilagay mo, na ililagay niya sa ating pong mga buhay. Akala nyo kayo lang? No! Lalagyan ni Satanas ng pundasyon ang iyong asawa, ang iyong anak, ang iyong kabuhayan, ang inyong relasyon. Nang hindi mo nababantayan, banayad niya itong tinatrabaho. At kapag ikaw ay nananangin na, natibag na, nagkaroon na ng crack na parang lindol, sa kampo ni Satanas yung mga plano niya. Ganito naman ang sistema niya. Sasabihin niya sa mga kampo niya, bilisan niyo, nagtatawag siya ng emergency meeting para agaran uli na magkaroon ng pundasyon na itatanim uli sa ating pong mga pamilya. Imagine niyo yun. Paano kung di nananalangin, nakatulog ka ngayon, tumaas na yung pundasyon niya. Dapat tayo yun talagang titibag ng kanyang mga ginagawa. Kaya kung ikaw na iintindihan mo ngayon na kada hindi ka mananalangin, nagpapabaya ka sa iyong prayer, mangyari ang ganito, baka building na how many floor ang nilikha ni Satanas sa ating pong mga kabuhayan. Minsan wala kang pera. Pag nagtatagal yun, sumpa na yun. Gawa iyon ng kaaway. Dapat yun, tinitibag mo na. Kung ikaw ay araw-araw nananalangin, mayat-maya, tibag ng tibag ang gawa ng dyablo sa ating pong mga buhay, hindi siya makakapagsimula. Laging tibag yung kanyang mga plano. Ang problema, kung hindi tayo nananalangin, tumataas yung building na ginagawa ni Satanas sa ating pong mga buhay. Naiintindihan po ba natin?
Pag naunawaan natin to ng todo, kaya nga understanding, pag naisip mo pala, pag di ako nag-pray ngayon, tataas yung mga building na ginagawa ni Satanas, pahirap sa aming buhay, sa hanap buhay. Lalo na sa mag-asawa, nilalagyan ni Satanas yan ng pundasyon sa relasyon nyo. Kaya dapat talaga, kapag ang mag-asawa, napakainam, may ginagawa, simple prayer, may kapangyarihan yan na ginagampanan mula dyan sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. So, salamat po tayo sa ating pong Diyos dahil hindi niya tayo pinababayaan. Sabi nga rito, a single prayer in faith does more damage to the kingdom of darkness than 1,000 other spiritual activities. Your single prayer, ibig sabihin, one, ang katumbas nun, kaya niyang tumibag ng 1,000 demonic stronghold sa ating mga buhay. Alam niyo na ngayon. Palakpakan po natin ang ating pong Diyos. Kahit ikaw ay estudyante, nanay ka, tatay ka, kahit saang area, pwede kang manalangin dahil ang Diyos ay hindi nalilimitahan. Kaya po, napakaganda po na tayo po ay lagi pong nakakonect. Letter B, what a transform routine to revival prayer means. Letter B, from repetition to revelation. Praying with power and purpose. In Matthew 6 verse 7 to 8, sabi rito, meron po dyan, And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them. Sige po, pwede pa ko kayong makabasa. For your Father knows what you need before you ask Him. So, ang sabi po ng ating pong pinag-aaralan, hindi kailangan ng mahabang salita. Dahil ang Panginoon po ay hindi naman po doon nakatuon. Ang sabi lamang po dito, deeper understanding the ripple effect of prayer. Sabi nga, ang prayer mo, kahit 1 taon na ang lumipas, walang nalalaon na prayer. Walang nai-expire na panalangin. Alam niyo po ba? Yung mga prayer niyo dati, hindi pa lang visible ngayon. Isang araw makikita niyo at ang resulta at ito ay magiging visible sa inyong mga mata. Dahil ang panalangin na may pananampalataya, hindi yan nawawalan ng bisa. Still active. Iyan ay patuloy na gumagana. Kaya po wag po kayong manghihinawa sa ating pong pananalangin. Dahil ang bawat panalangin na yan, mayroong ginagawa ang Diyos. Hindi na kailangang magpaalam sa iyo ng Panginoon bago pa niya gawin. Sabi nga, bago mo pahilingin, ginagawa na yan ng ating pong Panginoon. At kung ang bawat isa po sa atin, sabi nga ng ating pong Panginoon, tayo ay heirs ni Abraham. Ang bawat isa po sa atin ay may inheritance na nakalaan ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Kailangan mo lang yung tuklasin. Malay mo, isang araw ng iyong pananalangin, mabulaga ka na ang Diyos pala ay may nakalaan sa iyong inheritance. Kaya iyong mga prayer mo, mayroon yung kabuluhan. Hindi lang visible pa sa ngayon. Pero ang iyong panalangin, kahit nakaluma-lumaan pa yan, nakalimutan mo na yan. Pero ang God, no, hindi niya yan nakakalimutan. Your prayer is still active. Nagtatrabaho yan kahit hindi mo alam. May naiisip ka ba na mga matagal mo ng panalangin? Huwag kang mag-alala, isang araw, magiging visible yan sa iyong mga mata. Mamamasdan mo, ang sabi mo, masasabi mo lang, gumagawa pala ang Diyos sa kabila ng aking kaalaman. Praise God! So, purihin po ang Panginoon. Sumunod pa, your prayer wasn't bound by time. Hindi nakatali sa oras, gaya ng alam natin. Remember this church, mga kapwa ko anak ng Diyos, kapwa ko tagalangit, even you're rushing through a prayer, quick prayer, while you preparing food,
for your visitor bago sila dumating, o nananalangin ka dahil nagmamadali ka papunta sa opisina, o nasa sasakyan ka, nasa iyong manibela, tandaan mo ang inuusal mong panalangin, narinig yan ng Panginoon. Hindi yan pahabaan. Hindi yan palakasan. Kaya nga hindi siya nakatali sa iksi o sa haba. Ang Panginoon sumasagot sa bawat panalangin na taimtim ng Kanya pong mga anak, lalo na sa ikabubuti mo at ikalulugod at ikadadakila ng Kanya pong pangalan. Hindi yan ipagkakait sa atin ng ating pong Diyos. Kalooban ng Panginoon na tayo ay yumaman. Patunayan natin nasaan? Nasa 2 Corinthians 8:9, siya ay naghirap upang tayo ay yumaman. Ngayon, ang problema nasa iyo kung tanggap mo na ganyan ka. Sabi ng iba, pinanganak ako mahirap, ganito na ako. No! Lalo na kung kumpleto ka. Pag nagkapera ka, iisipin mo, bibili ko ng gusto ko. Dapat, pag nagkapera ka, kung may konti kang pera, ang iisipin mo, bumili ka ng kawali, mantika ka lang, magtinda ka ng fishball, lalago yan. Diba? Hindi yung pag nagkapera ka. Lalo na may bonus, no, kaya bibiling ko ngayon. Di ganun. Diba? Dapat pagka nagkapera ka, ano kaya yung bibiling ko ngayon? Bumili ka ng kawali, bumili ka ng mantika, bumili ka ng saging, bumili ka ng asukal, mag-banana Q ka. Dadami yon at pag dumami yon, doon mo bilin yung iyong gusto. Hindi pwedeng pagsabayin ng luho at saka yung kailangan. Pag magluluho ka, ako katwirang pupuno na may na-encounter ako nagsusugal. Sabi ko, pag magsusugal ka na lang, huwag ka na magtrabaho. Pahihirapan mo pa yung isip mo, yung kikitain mo, isusugal mo. Mahirapan ka lang. Kung magsusugal ka, pag naubos ka, ubos na. Ngayon, kung ikaw ay mag-iipon, mag-ipon ka lang. Sa mga estudyante, kung kayo ay nag-aaral, mag-aral ka muna. Huwag ka munang makipagligawan. Stable ka na ba? Kilala mo na ba yan? Pinag-pray mo, 1 linggo o 2 linggo. Eh ngayon nga, dati, Mansari, nag-ano sila, ano yung Mansari? Nagse-celebrate na agad. Kaya paiksi ang relasyon. Nung panahon namin, 1 taon. Yun yung first anniversary. Ngayon, month pa lang, Mansari na. Ang bilis. Diba? Eh mangyari, hindi iniantay yung kalooban ng Lord. Agad-agad. Nagmamadali. Hindi po ako nagpapatama sa mga kabataan dahil ang kabataan pong yan, mga minamahal ko yan dahil kayo yung susunod sa amin eh. Malamang naman tanda-tanda na namin, nagsasasayaw pa kami rito, di namin kaya yon. So maganda lamang po isang paalala sa ating pong mga kabataan. Ipag-pray nyo yan. Kapag kayo ay nag-aaral, aral muna. Pag nakapagtrabaho ka, make sure sa una mong sweldo, dapat alalahanin mo ang Diyos. Kapag ikaw ay sumweldo, dapat kung may pinakamagandang bag na ang nanay mo, dapat sa'yo yung galing. Kung may pinakamagandang wallet ang tatay mo, dapat sa'yo yung galing. Di po ba? Eh ngayon, iba. May mga trabaho na. Nay, aalis ako. May desisyon na pala, pinaalam lang. Ando na sa malayo. Pinaalam lang kung nasaan. Hindi yung pagpapaalam. Ang pagpapaalam, pag nagpaalam sa'yo, pag hindi mo pinayagan, hindi aalis. Eh wala na malayo na. So pinaalam lang na aalis siya. Di po ba? Tapos hindi mo na kontrolado. May mga sarili ng isip. Pero ito naman yung maganda. Kahit may sarili na silang isip, kung may mga trabaho na, nakalimutan mo na hindi mo na yan dinadayapiran. Natural. Di po ba? Vice versa. Kaya po maganda, both family ay napakainam po. Sa mga nanay na madadada, iwas-iwasan nyo na yan. Hindi yan maigi. Bumait na kayo kagaya namin. Di po ba? Ako, pagka nagtatanong ako kay Brother Rico, kalahati pa lang yung tanong ko, hindi natatapos, nakakadalawa na hinto na ako. Biruin mo naman. Pag sinabing may pera ka ba, ganun lang ang sagot. O imagine mo, ano pa gagawin ko? Adi, manahimik ako, wala Ganun lang po sa ating pong mga buhay. Kaya manatili po kayo sa pananalangin. Ang pananalangin po ay nagpapatatag sa buhay ng isang Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating pong Diyos. Mamaya, mawala ako sa ating pinag-aaralan.
Kaya nga po, sabi niya, hindi nakatali ang ating pong mga pananalangin. Kahit po ikaw ay nasa Manibela, ikaw ay may ginagawa, ang Diyos po ay napakabuti. Kaya po, ang Panginoon ay hindi nawawala ng mga pagpapala. Nung po kami umuwi sa probinsya, alam niyo po ba nag-uunab ng bigas? Sa Tagalog, basta yun na nag-uunab, yun ang tawag sa amin eh. Nag-uunab ako ng bigas. Sabi sa akin ng Lord, sige pa, hugasan mo pa, sige pa, hugasan mo pa. Stop na! Nang kinain po namin yung kanin, masarap hanggang tutong. Sabi nga ni Sister Ana, kasama po na, ba't yung tutong ng kanin mo masarap, ba't yung sa akin hindi? So kapag po nananalangin tayo, ibang klaseng kapangyarihan ang pinapakita sa atin ng ating pong Panginoon. Hindi po siya natatali sa anumang bagay. Kaya nga, ang sabi dito, even that hurried prayer because it was sincere, head, sabi rito, pakinggan niyo pong mabuti. Ang iyong maliit at simple at payak, kahit ikaw ay nagmamadaling na manalangin, pero ikaw ay sincere, ito daw, head cause damage in the enemy's plan is not length. Hindi ang haba ng prayer mo ang mahalaga. Ang mahalaga, that faith and sincerity behind it. So, iyon po yung napakaganda. Ay, pwede ba, dadayain ka ni Satanas, oy, di ka nanalangin ng 1 oras. Hindi yun totoo, wag kang padaya. Kahit ang panalangin mo, basta't sincero ka at may pananampalataya, tiyak ito ay tutugunin ng ating pong Panginoon. Amen po! So, kaya nga, ang sabi rito, isa pa, sabi niya, ang pinakasimpleng panalangin na inuusal mo na may pananampalataya, still active, na di makakayanan ng kaaway. Demons would tremble. Nagkakandara pa siya, nanginginig pa. When the believers would pray Scripture, how they would flee 1,000 na stronghold sa ating pong mga buhay. Sabi niya, how they would flee when the blood of Jesus was mentioned. Kapag iyan ay binanggit mo na sa panalangin, si Satanas nagkakandara na. Kumbaga, kumakaripas na ng takbo. Dahil iyan ang kanyang kinatatakutan, ang isang Kristiyanong mapanalanginin. Alam niya na hindi niya kayang talunin. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Praise God, purihin po natin ang Panginoon, palakpakan po natin ang Diyos. Kaya nga, sabi dito, the Bible highlights the role of Holy Spirit in revealing God's will and guiding our prayers. When we pray in the Spirit, as instructed in Ephesians chapter 6, verse 18, sabi niya po, we move beyond repetitive praises to prayer that align with heaven purposes. Kaya napakainam po ng pananalangin. The Greek word for revival, sabi rito, apocalypsis, means an unveiling or disclosure of truth. Prayer becomes powerful when we see God's revelation, asking Him to reveal His heart and will for our lives and situation. Kapag po inireveal sa atin ng Panginoon ang Kanya pong kabutihan, ang Kanya pong kapangyarihan, tayo po ay walang pagsisidlan ng kagalakan dahil po ang Panginoon ay makapangyarihang Diyos. Sa Daniel po, sabi po rito, Daniel chapter 9, verse 20 to 23, wala po dyan, Daniel prayed for revelation and God sent an angel to unveil mysteries about the future. His prayer life was dynamic and filled with purpose. Kumbaga, hindi pa nangyayari, talagang pinakita na sa kanya ng Panginoon. Talaga pong ginagawa ng Lord yun sa ating pong mga buhay. Kaya po maging mainit ang buhay nyo sa pananalangin. Kapag tayo ay tatamad-tamad na Kristiyano, naiisahan tayo ni Satanas, nalalansi tayo. Akala mo lang, pagod ka. Sabihin pa sa'yo, tulog ka na, pagod ka na eh. Oo ka naman. Sabi mo, oo nga, pagod na ako. Ilalatag mo na yung katawan mo ngayon. Tapos na nag-iinip ka ngayon. O di maaalala mo mag-pray ka, dahil ang Diyos hindi siya nawawala ng kaparaanan upang ikaw at ako ay kanyang paalalahanan. Purihin po natin ang ating pong Panginoon. Nakakatuwa po ang ating pong Diyos dahil sa bawat binibigay niya sa ating pong mga buhay, kailanman hindi niya tayo pinababayaan. Kaya nga, sabi rito, the true power of prayer is not about
Sabi niya, prayer is not about perfect words. It's a length of session. It's about relationship. At ito ang maganda pong balita sa ating pong kalagitnaan. Every prayer is heard. Kaya lang, ang sagot nun, pwedeng oo, pwedeng hindi, pwedeng wait. Pero naririnig to ng Panginoon. Every prayer matters. Every prayer destroy come part of the enemy's work. At ang sabi pa rito, our simple prayer, ito ay tumitibag sa mga aktibidad ng demonyo, lalo na kung ikaw ay nagpe-pray consistent sa iyong mga buhay. Napakainam po. Imagine nyo, pagka si Satanas nagbibuild ng tangka sa'yo, pag nag-pray ka, tibag yun, nagkakarak yung kanyang mga ginawa. Para siyang sledgehammer, para siyang lindol na nayayanig. Dahil hindi siya makakapanaig sa ating pong mga buhay. Kung gano'n naman pala ang susi ng ating pong mga buhay, bakit hindi natin gawin? Subukan nyo po. Kapag kayo ay nag-pray, napapagod ka. Dahil alam mong may nakakawala sa iyong kapangyarihan at ang magandang resulta nito, buong maghapon, panalo ka lang, hindi lumalaban sa buhay. Ang puhunan mo lang pananalangin. Imagine mo yun. Wala namang bayad. Oras lang ang hinihingi sa'yo. Yung oras lang naman na yan, galing naman yan sa Lord. Ba't di mo kayang ibigay? Kasi nagmamadali ka? Mas mahalaga pa ba yung tinatrabaho mo kesa sa oras ng pananalangin mo? Alalahanin yung pag nananalangin ka, smooth lahat yung kasunod. Pag inuna mo yung labahin mo, dahil labahin ang dadagdag sa'yo ng Lord. May masakit na yung likod mo, magapo ka naglalaba. Mainit pa ang ulo mo pagkatapos ng labahin mo. Bakit? Napagod ka. Kung nanalangin ka, bayaan mo labahin na yan. Di kagaya ko, bayaan ko labahin na yan. Magsuot ako ng gagamitin ko lang. Bakit ako magpapaka-stress sa daming labahin? Di ba? Laban mo yung isusuot mo. Tapos. Nung araw nga, ang uniforme, nung nag-aaral ako, pag sinuot ko ngayon, lalaban ko mamayang hapon. Bukas ng umaga, tuyo na yon. Ganun uli, sapatos ko, puti, maitim, lalagyan ko ng Colgate para maputi. Walang pambili Kaya nga, pagka ikaw ay anak ng Diyos, marami kang paraan na itutulong sa iyo ng ating pong Panginoon. Amen po. Ngayon, mga kabataan, palit-palit ng sapatos, daming sapatos, dalawa lang naman ang paa. Diba? Daming damit. Pag tayo namatay, biyak pa yung damit sa likod. Ganun pala yun Di po ba? Ngayon, ang sisela natin. Noon, ang unang tupi-tuping mga damit, antiga sa batok. Ngayon, malambot na, nagre-reklamo pa. May una na sa ulo, may unang pa sa magkabilang kamay, may unang pa sa paa. Saan ka pa? Di ba? Ay, naku, ibang-iba na ngayon. Kaya purihin ng Panginoon at tayo ay pinagpapala ng Panginoon na ibig lang sabihin yan, yung sumunod sa ating generation, narinig ng Lord ang ating pong mga panalangin. Ano panalangin ng mga magulang dating nahirapan? Lord, ayoko pong danasin ng mga anak ko yung naranasan ko nung hirap. Totoo, nangyari. Di po ba? Tayo nun, yung ulam natin, pinagpirituhan ng tuyo. Nag-aagawan ka pa sa kawali. Ngayon, pag may tirang pagkain, ayaw na kainin. Diba? Mantalang nun Huwag ka ng talbos dyan, lagyan mo ng toyo. Adobo na yun. Minsan, mantika lang lalagyan ng toyo. Adobo na rin. Wala naman sahog. Adobong toyo. Pero, masaya ang buhay. Ngayon, may barbecue na. May hotdog pa. May ham pa. Pag tinawag mo, wait lang. Malamig na ang pagkain. Kasi ang hawak, cellphone. Di po ba? Kaya mga kabataan, tayong matatanda rin, tayo ay magtutok sa ating pong panalangin. Amen? Praise God. So, sabi nga, move beyond routine words in prayer as the Holy Spirit to reveal God's heart for your life. Family and community, keep a journal to record the insight and the revelation you receive during prayer. Na nagsasalita po ang ating pong Panginoon kapag po tayo ay nananalangin. Maganda po, hindi naman computer yung Hindi naman computer yung ating utak para matandaan yan lahat. Pero may isa akong driver na sabi niya, Ma'am, alam mo ba ngayon, ang karma computer na. Sabi ko, bakit? Mabilis lang. Pag ginawa mo ngayon, bukas nandyan na yung kapalit. Sabi niya, kaya ako, ma'am, ayoko manloko, tatakot ako. Kasi yung karma, computerized. Pero mo, pag pinindot daw, nandun na.
So praise the Lord. So nakakatuwa po, may mga ganong pagkakataon sa ating pong buhay na sabi nga, i-reveal ng Lord sa ating pong mga buhay kung ano yung kanyang kalooban. Maging on fire po tayo sa pananalangin dahil kayo po mismo ang magbebenepisyo nito. At kung ikaw man ay nilalansi ni Satanas, huwag kang magpalanse. Kasi ikaw ay anak ng Diyos, ikaw na kinaroroonan ng Santong Espiritu ay mas makapangyarihan kaysa sa isa espiritu sa mundong ito. Tandaan po natin yan, 1 John 4:4. Kaya po, punta na po tayo sa ating pong conclusion. Call to action. Ganda. Set aside time this week to renew your prayer life. Choose a specific time each day to intentionally seek God in prayer. Begin with a quiet heart, free from distraction, and focus on defining your relationship with Him. Kapag ikaw po ay mananalangin, please, ilayuin mo po yung iyong cellphone. O kailangan may matindi kang determinasyon na kapag ikaw ay mananalangin, kailangan iyon ay, baka naman nakalagay, nakatihayan ganun, pag umilaw yun, nagpe-pray ka, nakaganon mata mo. Madidistract ka, hindi mo makukuha yung kalooban ng ating pong Panginoon. Kaya po napakainam, na pag po tayo ay nanalangin, ganun po yung ating pong gagawin. Kaya nga, bawat salitang binibigkas ng may pananampalataya, sabi po sa atin, ay may kapangyarihan. Bawat pagbanggit sa pangalan ni Jesus, send demons fleeing. Huwag mo nang hayaang nakawin ng kaaway ang iyong oras sa pananalangin. Don't let the enemy steal your prayer time. Don't believe that lie that your prayers don't matters. Mahalaga po ang panalangin. The simple prayer in faith does more damage to the kingdom of darkness than you can imagine. Kaya mapakaganda po. Letter B, ask the Holy Spirit to ignite a fresh fire in your heart. Pray for a personal revival. Ask God to stir your spirit, fill you with His presence, and renew your passion for prayer. Remember, revival begins in you before it spread to others. Malabong mangyari. Parang ganito, simple lang. Lord, baguhin mo siya. No. Dapat ang panalangin mo, baguhin mo ko para mabago siya. Yun po dapat. Lord, pagpalain mo ko para pagpalain siya. Ganun po dapat. So makikita po natin sa ating pong mga buhay, sa inyo pong mag-asawa, napakahalaga po. Ito po yung natutunan ko at inireveal ng Lord. Kapag kayo raw mag-asawa ay nananalangin, sabi nga, families pray together, nag-i-invite ka ng spiritual protection. Kapag kayo ay kumakain, minsan kasi kakain, nagtuturuan pa. Ikaw na mag-pray. Diba? O kaya sa pamilya, karaniwan sa mag-asawa. Sabi ng babae, pray na tayo. Sabi ng lalaki, ikaw na. Ikaw na magsisimba. Workers ka. Ganun ano? Di ka naman worker. Ang nanay, hindi naman mawawalan ng trabaho. So ganun pa. Paalala lang po, kapag po tayo ay nagpe-pray ng sama-sama, binibigyan, nag-i-invite po tayo ng spiritual protection. Pag kumakain ka, ano yung pinoproteksyonan ng Lord? Yung mga pagpapala at biyaya sa inyo. Kapag kayo ay nagpe-pray mag-asawa, ano ang pinoproteksyonan? Yung inyong relasyon. Kapag ikaw ay nag-aaral, nagpe-pray ka sa school, ano ang pinoproteksyonan? Yung iyong pag-aaral, yung mga kaibigan mo na naroroon, yung iyong professor. Iniingatan ka, iyon yung ini-invite mo. Kapag tayo ay nananalangin, kaang anumang okasyon yan, nag-i-invite tayo ng protection, spiritual protection na galing sa ating pong Panginoon. Amen po? Kaya huwag niyong panghihinayangan, huwag niyong ikahihiya ang manalangin. Kung ikaw naman ay bumibiyahe, ba't mo ikahihiyang manalangin? Manalangin ka kahit ikaw mag-isa. Kaya nga sabi, prayer, that matters. Kaya yung iba iniisip, mas mahalaga yung trabaho ko kaysa manalangin ako. Alalahanin mo na yung prayer mo, yun yung mag-guide sa'yo sa buong maghapon dahil ang Diyos ay inanyayahan mo, siya ang magpoproteksyon at aalalay sa'yo sa buong maghapon. Hindi yung pera mo, hindi yung lakas mo, hindi yung amo mo, hindi kung sino man, siya lang ang pwedeng gumawa nun sa iyong buhay. Palakpakan po natin ang ating pong Diyos. Kaya nga, join or start a prayer group that focuses on revival in your church or community. Find like-minded believers who are passionate about interceding for change. If there isn't one,
be bold and start a prayer group, asking God to bring revival to your family, to your church, and to your neighbor. Kaya nga, pray with expectation. Mananalangin ka ba kung hindi ka umaasa? Dapat talaga nag-expect ka na ang panalangin mo ay diringgin ng ating pong Panginoon. Hindi ka nananalangin sa isang Diyos na patay. Ang pinananalanginan mo ay isang Diyos na buhay na lumalang ng langit at lupa at lahat ng naririto. Tiyak ang panalangin mo, diringgin niya, lalo na kung magbibigay sa kanya ng kaluwalhatian. Don't just pray out of routine. Pray with faith, expecting God to move. Trust that He hears your prayers and is already working behind the scene to bring transformation. Sumunod po, letter E, take action from what you hear in prayer. Sabi mo, Lord, pagpalain mo ko. Tamad ka naman. Hindi ka nagtatrabaho. Paano kang pagpapalain? Kahit yung magbibigay, kakapagod yun. Hindi mo nagtatrabaho. Sabi nga ng Panginoon, wag pakainin ng ano? Tamad. So, kaya nga, takes action from your prayer. Kaya nga, sabi niya, revival begins with obedience as God reveal His will during your prayer time. Act on what He speaks to your heart. Whether it's sharing the gospel, serving someone in need, or leading your church in prayer initiative. Commit to praying bold spirit-led prayers. Refuse to pray small, timid prayer. Step out in faith and ask God for big, impossible things that only He can do. Whether it's healing, salvation for loved ones, or revival in your city. Walang mahirap, malaki ang Diyos natin. Kaya manghingi ka ng malaki. Pag kailangan mo ay piso, huwag ka lang manghihingi ng piso. Lord, dagdagan mo, sobrahan mo, para may ipamamahagi din ako. Di po ba? Magpe-pray ka. Ako po, pangarap ko nun, bisikletang may sidecar. Tuwa na ako nun. Sabi ko, Lord, pangarap ko yung bisikletang may sidecar para pag bibili ko ng pagkain ng baboy, kahit itulak ko, pwede na. Pero God is good. Ang binigay niya po sa amin, 4 ang gulong. Kaya ang Diyos po ay napakabuti. Imagine niyo po, ako galing naman ako sa putikan eh. Kaya nga sabi ko, pagka gumagapas ako, sakit ng likod ko. Gusto kong gumapas kaysa dun sa magtanim ng palay. Pag umulang kasi, yung likod mo nandun, nababasa. Tapos ang lamig pati sa paa. Pag gumapas ka, kahit mainit, silong ka lang dun sa isang lilim na puno, magpaipag ka, nalamigan ka na. Pero ang Diyos po ay napakabuti. Lahat ng inyong pagpapagal ngayon at inyong pinapanalangin, hindi kayo laging mahirap. Darating ang panahon, i-reveal sa inyo ng Lord. Kayo ay pagyayamani ng ating pong Panginoon. Amen? Hawakan niyo po at panghawakan yung 2 Corinthians 8:9 na ang Diyos ay naging mahirap upang tayo ay maging mayaman. Angkinin niyo po yun. Baka sabi niyo, okay na akong ganitong buhay. Ikaw na, sumang-ayon sa gusto mo. Pero ang gusto ng Lord, pagyamanin ka. Para mapatunayan sa ibang tao na ang Diyos na sinasamba mo ay mayaman at makapangyarihan at higit sa lahat, may-ari ng lahat ng bagay. Amen po? Kaya hindi po masama ang yumaman. Ang masama, yumaman ka, sumama yung ugali mo. Yun na. Naging greedy. Sabi nga, the hardest test of all is success. Pinakamahirap i-refuse yun. Totoo naman. Kaya nga po sa ating pong mga buhay, napakahalaga po, commit to praying bold spirit-led prayer. Refuse to pray small. Ayun po ang paalala sa atin ng Panginoon. Pag mananalangin ka, hindi yung mahaba o basta ang sinasabi ng Lord, basta't sincere ka at ikaw ay consistent sa iyong pananalangin, ikaw ay persistent, sigurado ang sagot sa iyong panalangin. Siyempre, namuhunan sa iyo ang Diyos ng lakas. O baka naman, paano tayo pagpapalain? Minsan, touch lang di mo pa maibigay. Kupitan mo pa ang Lord. Lord, sa 1 linggo na. Sa 1 linggo, may tubo na yon. Ganun kabuti ang Lord. Tapos, iniipit mo pa, Lord, may bibili na ako eh. Unahin mo ang Diyos, lahat ng bagay idadagdag sa iyo. O di po ba? Pahirapan pa kapag ibibigay yung tithes sa offering. Ay, ako po, may nakakaugulian po ako eh. Mula po ako naging Kristiyano, yung first fruit ko po pag bagong taon, bibigay ko po yung lahat sa Lord. Kaya mga driver ko, tinatanong ko, magkano kinita mo yung January 1? Sabihin nila sa akin. So, yun po talaga ay pinagkakaloob ko sa ating pong Panginoon. Hindi ko po yun pinangihinayangan. Bakit? Ano mang meron ako galing sa Lord.
Nakapagtapos ang mga anak ko, galing sa Panginoon. Walang meron ako na hindi galing sa Lord. Lahat na yan galing sa Panginoon. Maging ang pagtayo ko dito, galing pa rin sa ating pong Panginoon. Yung itinuturo na to, galing pa rin sa Panginoon. Walang maipagmamalaki ang tao. Kaya nga, pag-isipin nyo po yung kanina pong tema natin, 2 Corinthians chapter 7, verse 14, natatandaan nyo po ba yung sabi doon? Meron po doon sinabi ang Lord, humble yourself. Hindi mo pwedeng ipanalangin, Lord, make me humble. No! Ikaw ang may obligasyon noon magpakumbaba sa harapan ng Lord. Hindi kanya gagawin. Pipilitin na magpakumbaba sa kanya. Ikaw ang kusang gagawa noon sa harapan ng Lord. Hindi mo yung pwedeng iparan ng Lord. Gawin mo kung mapagpakumbaba sa iyong harapan. Nakasaad na eh. Di ba sabi? Humble yourself. Hindi naman, Lord, iba naman yung sinasabi. Hindi naman iba. Kaya nga, sino yon? Tayo. Humble yourself. Kailangan nating magpakumbaba sa ating pong Panginoon. Dahil kung hindi ka marunong magpakumbaba, hindi ka talaga mananalangin. Pero kung ikaw ay may pusong mapagpakumbaba, dinidesire mo yan, tatrabahuhin lahat ng Lord ang anumang iyong pangangailangan. Be consistent and persevere. Revival is birthed through persistent prayer. Don't give up. If you don't see immediate result, keep pressing in, trusting God, timing, and faithfulness. Talagang kailangan mo ang pananampalataya po, medyo okay pa yun sa'yo, pero yung pagtitiwala, medyo matindi na. Kasi yung pagtitiwala, talagang kailangan mong ibigay yun sa Panginoon. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagtiwala, ibig sabihin, sinusuko mo ang buhay mo sa ating pong Panginoon. Hindi yung sinuko mo ngayon, Lord, alam ako sa church ngayon, wala man nakakakita sa akin. Hindi ganon. Dahil isipin mo, kahit saan ka naroon, naririyan ng ating pong Diyos. Naalala ko nun si Brother Rico, no? Naninigarilyo pa. Eh, siyempre, may mga customer kaming nakakilala sa Lord. Ako, nandun sa CR, umuusok, lumalabas dun sa pinto. Sabi ko, anong ginagawa mo dyan? Makikita ko ng iba. Sa palagay mo, natakot ka sa tao, di ka natakot sa Diyos na nakakakita sa'yo. Bakit may kisame to? O di po ba? Isang araw, ni-reveal ng Lord. Si Brother Elmer Cruz ay nagpagawa. Eh, may sukli. Inugot ngayon sa bulsa. Ang nahugot ay sigarilyo, ay lumapit ako, sabi sa akin, bakit lagyan mo sigarilyo yung bulsa ko? Ano? Bakit ko lalagyan niya ng sigarilyo yung bulsa mo? Ikaw gumagamit niyan. Mula noon, nakalaya sa ating pong Panginoon. Amen po? Imagine mo, tapos nagiinom ng gin. Pinanalangin ko, Lord, maging mapait sana panlasa niya doon. Maging mapait nawa ang kanyang panglasa. Dumating ang panahon, kailangang operahan. So inoperahan, tanggal na yung inom. Magalingan, Lord, gumawa ng paraan. Huwag mo nang pilitin. Ang pauhunan mo lang, manalangin ka ng manalangin. Nung nagba-Bible study po kami rito, natutuwa kami about tongues. Bumait kami lahat. Sabi nila, paano yung Sister Yoli? Yung mga kasamahan natin sa bahay, di naman nila alam. Tapos sila, hindi nila alam. Mag-iingat tayo sa pananalita para hindi sila masaktan. Sila naman, hindi tayo iingatan. Manalangin kayo na ipag-pray natin, na maituro ito sa lahat para marinig ng lahat. Nang noon, lahat tayo ay bumait. O de praise the Lord, natuto kami, dahan-dahan na kami magsalita ngayon. Dahil ang sabi doon sa Proverbs 34 verse 12, sino ang may gusto ng masagana at mahabang buhay? Lahat ay gusto. Ay ano ang susi? Dila mo ay ingatan. Iyon. Kaya nga dahan-dahan tayo ng pananalita. Mahalaga din ang ating pong bibig ay ipasusupil natin sa ating pong Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pong Diyos. In this year 2025, God is calling us to move from routine to revival in our prayer lives. Prayer is not meant to be a checklist. It's powerful, spirit-filled encounter that transform us and the world around us. Sabi nga sa ating pong pinag-aralan, from obligation to intimacy, falling back in love with God. From repetition to revelation, praying with power and purpose. From inactivity to revival, praying bold, spirit-empowered prayer. Now, to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to His power that is at work within us. Ephesians chapter 3 verse 20. Imagine sa ating pong mga buhay the change that could happen in your life, your family, your church, your community, if prayer was no longer just as routine, but a source of revival this week.
Make a decision to transform your prayer life and trust God to do immeasurably more than you can ask or imagine. Let's commit to moving from routine to revival. Ang asawa mong ayaw magbago, panalangin mo, magbabago yan. Ang anak mo, wag mo sinasabing matigas ang ulo, pababaitin niya ng Panginoon. Ang sakit mong nararamdaman, ibigay mo at ipanalangin mo sa Lord, pagagalingin niya yan. Una muna si Dr. Jesus, bago ang mga doktor. Praise God. Tayo po ay tumayong muli sa ating pong Panginoon at tayo po ay pinagpala ng ating Diyos na natutunan po natin. Ngayon, di tayo pwedeng magpapetik-petik sa ating pong pananalangin. Kung alam mo na tinitibag mo ang bawat plano at tangka ng kaaway sa buhay mo, paano ka ngayong magpapapetik-petik? Papayag ka ba na agawin ni Satanas ang mga biyaya at pagpapalang ibinigay sa iyo ng Diyos? Of course, hindi. Kaya kailangan natin ngayon na tayong lagi ay mananalangin. Agree po ba kayo doon? Dapat po tayo ay mananalangin. May natutunan po ba tayo? Napakasarap pong manalangin. Ngayon po, sigurado, mararanasan nyo pong mapagod sa pananalangin. Pero ang kapaguran nyo, kakaiba ang kapalit na lakas na ibibigay sa inyo ng Panginoon. Dahil ang mga panalangin nyo kayang yanigin ang kuta ng dyablo. Kayang magbukas ng kalangitan upang ibigay at ibagsak ang pangangailangan mo. Walang mahirap na panalangin sa ating pong Panginoon. Sabi nga, simple prayer, single prayer can destroy the 1,000 demonic stronghold sa ating pong mga buhay. Mga kabataan, ipanalangin nyo ang inyong mga magulang, kapatid. Automatic naman sa mga magulang, ipinananalangin yan. So kung tayo po ay nagtatrabaho, pray your employer. At kung ikaw naman ay amo, panalangin mo rin yung iyong mga tauhan. Kumbaga, very basic po itong ating pong pinag-aralan. Pero basic, minsan hindi natin pinahahalagahan. Kaya tayo po ay umawit sa ating pong Panginoon. Ikaw ay Diyos na sumasagot at nililinig ng panalangin, bawat daing, bawat hibig ay iyong nababatid. Kami sa'yo ay lumalapit, kami sa'yo ay dumadaig. Hinggin itong pagsamo, tanggapin ang paglapit. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Ang mga pangako mo sa akin ay sapat. At nung kami ay naninimdim at ang paligid ay kay dilim, nalangin, tanggapin ang paglapit. Sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Yes, oh God. Church, be ready. Hallelujah. bawat higpit. Shaya rabababakanda ya 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 rabababakande. Shaya rabababakanda ya 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 rabababakande. Hallelujah. Shaya rabababakande ya 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 rabababa. Shaya rabababakaya ya 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 rababakande ya 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 rababababara ya ya. Yes, Lord. We destroy espiritu ng katamaran sa pananalangin. Go! In Jesus' name. Lumayas ka sa buhay ng iyong mga anak, sa lugar na ito, sa mga pamilya, individually, personally. Go and flee in Jesus' name. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Sharabakande, rabababakande. Shayarara. Espiritu na hindi pagkakasundo sa relasyon ng mag-asawa, go and flee in
Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus' name! Espiritu ng kawalan ang focus sa pag-aaral, go and flee in Jesus' name! In Jesus' name! Espiritu ng kahirapan sa pananalapi, sumpa at sakit karamdaman, go and flee in Jesus' name! Sa aming kalagitnaan, in the name of Jesus, Espiritu ng pagmamataas, go and flee in Jesus' name! In Jesus' name! Espiritu ng sakit na nalalamunan, go! In Jesus' name! In Jesus' name! Shayara bababakanda yayayayara bababakanda yayayara. Espiritu ng panlalamig sa pananampalataya, go! In Jesus' name! In Jesus' name! Yes, oh God. Yes, oh Lord. Shara bababakanda yayayayara bababakande. Shayara bakande. Shayara bakande. Espiritu ng pagrereklamo sa paglilingkod sa Panginoon, go and flee in Jesus' name. In Jesus' name. Shayara bababakanda rarabakande. Shayara bababakande yayayayayara bakande. Espiritu ng hindi pagkaunawa sa salita ng Lord, go! In Jesus' name! In Jesus' name! Sharararabababakande, yayayayayarabakande. Sharararabababakande, yayayayayarabakande. Sharararababakande. Espiritu ng backsliding spirit, we rebuke you! In Jesus' name, go! In Jesus' name! In Jesus' name! Shararabababakande, yayayayayarababakande. Espiritu ng bankruptcy, go! In Jesus' name! In Jesus' name! Shayarabababakande, yayayayayayarababakande. Shayarababababakande, yayayayayarababakande. Shararababakande. Espiritu ng worried mind, go! In Jesus' name! In Jesus' name! Shayarabakande, yayayayayayarababakande. Hallelujah! Hallelujah! Lord Jesus, we thank you. We honor you. We glorify your name. Tanggapin mo ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal sa iyong dakilang pangalan. Amen and amen.